Na mga kandidato sa meron tayong kakailanganin kasi na 12 senador. Marami yan. Hanapin ko yung pinadala sa akin ni Chairman. Meron ding 254 na mga kongresista. Yes. Mga district representatives. Meron din tayong kailangan na Meron tayong party list. 63 ba? Oo. Hindi, ang kakandidato daw doon, around 166 ha. Pero Ano pa yun? Party list pa lang po yun. libo na. Yes. Meron kang mga Governors. konsehal. Yan. Governors, 82 vice governor, mayor, vice Yan. mayor. Yan. Yung mga mayor ninyo dyan, kumusta na? 12 senador. Yan, So, siyempre. ang paghahanda magsisimula sa pagpa-filing. Kaya eto na ang ating kakausapin. Kung sila ba ay excited na? Commission on Election Chairman George Garcia, nasa linya natin. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B Magandang Radio na umaga po. TV pa. Magandang Chairman. umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Ayan, yung 3 bilib ako days kay to go. Chairman? Ano? Natutulog po ba kayo, Oo Chairman? nga, yun yung kahit po anong oras ka magpa-schedule ng interview, basta available siya, hindi ka tatanggihan. Oo. Kaya ang linaw po ng mga polisiya ng COMELEC. Chairman, 3 days to go, Opo. COC filing na, all systems go na po. Opo, Ma'am Weng, bago muna yung 3 days to go, yung 2 days to go naman 2 natin. days. Ano yung yan? Monday hanggang Oo. Monday, yung registration of voters natin hanggang September alright. 13. Ako Wala na napaka-importante extension. rin yan sapagkat, wala po tayong extension, Sir Weng, sapagkat alam niyo po, yun yung, again, inuulit ko po, yung 5.37 million na mga kababayan natin na deactivated, hanggang ngayon po sa record namin, mga 600,000 pa lamang kung nagpapa-reactivate na mga kababayan natin. Kaya baka pwedeng yung iba'y makahabol hanggang Monday po ang ating registration of voters. Hanggang Monday, alas 5 ng hapon. Tama po, Ma'am Weng. Alright. At Wala Sir pa Weng. extension. Meron pa rin ho ba yung kahit nasa mall, meron pang ganon? O wala na? Yung Yung pong registration registration. anywhere program, natapos na po yun noong August 31, subalit yung pong iba nating mga registration sites sa mga mall po ginagawa upang mas maluwag yung ibang mga munisipyo or syudad, lalong-lalo na dito sa NCR. Kung kaya naman sana ma-avail ng mga kababayan natin. Sa abroad po, Ma'am Weng, Sir Weng, ang registration ay hanggang September 30 na lamang. Ito po'y makatapos ang 2 taon na Ganun registration natin sa kanila. Opo. Naging continuing ba yung registration para doon, Chairman? Kaya sabi niyo... Opo, continuing din po yun. Continuing registration, although again, hindi po ganun kataas ang bilang ng mga nagpaparehistro sapagkat alam natin kapag ka midterm election kasi usually talagang hindi ganun kataas ang bilang ng mga botante. Minsan din kahit yung ating voters turnout ay hindi rin ganun kataas. Okay, kung sakali po na maisara na yan by Monday, ano po, sa tansya po ninyo, gaano kalaki magiging bilang ng botante natin sa 2025 elections? Base po sa projection dapat kasi ng COMELEC, mga 70 million po dapat ang mga botante natin. Kaya lamang, more or less ang projection na natin ngayon, binabaan ng ginawa po natin mga 68 million. Ito po, Ma'am Weng, ay matapos nga yung madiscover natin, yung mga deactivated voters. At ang mga bagong botante kasi sa kasalukuyan ay 3 milyon na nagparehistro natin. So plus minus natin, sabihin na po, so aabutin po, Ma'am Weng, Sir Weng, na mga 68 million ang registered voters ng buong bansa. Yun, alright. Yung mga bagong botante, yung mga bagong rehistro, may bilang ho tayo? Mga bago, Opo, 3 mga million new? po yan. 3 million? Opo, 3 million po yan. Opo, 3 million po yan, Sir Weng. Although, siyempre, kung meron pa tayong registration, so baka sakali madagdagan pa dito sa mga susunod na araw. And at the same time, yung kasing mga nag-apply, Ma'am Weng, na mga registration, yan po naman ay hindi pa automatically approved. Yan po ay kinakailangan pang aprubahan ng tinatawag na Election Registration Board. Kung kaya, ito po doon sa mga nakikinig sa ating programa, yung mga nagparehistro mula July 16 hanggang September 30 na ito, ang inyong pong application ay pag-uusapan ng Election Registration Board ng inyong bayan o ng syudad. At ito po ay mangyayari ngayong October 13. Ang Election Registration Board po ay ang miyembro po niyan ay ang COMELEC, ang Civil Registrar ng bayan o syudad, at ang supervisor o superintendent ng teacher sa syudad o munisipyo. So hindi pala automatically approved yun Approved ka, pag oo. nagparehistro ka, no, Chairman? Ano ko, baka po biglang may mag-question, may mag-object, Oo, may sabi mag-file ng nagparehistro ako. opposition. Pagdating sa election, wala ang pangalan Wala, ko. Opo, lalo pat ko ikaw ipagbibintangan na makakalaban, tatakbo ay, nako, asahan po ninyo na kayo'y pinabantayan. Kailangan ng mga yun. makaposible. Kailangan po yun kasi baka flying voter ka. Pwedeng ganon. Oo. Pwede pong flying voter o kaya naman prospective candidate. And then, siyempre,
kung prospective candidate, kinakailangang ma-question, i-oppose, halimbawa, ng mga kalaban upang questionin yung tinatawag na residency. Oh, Alright. 'di ba over the year may mga nilinis tayo na mga pangalan, double registrants, may mga ganon. Gaano karami yung natanggal sa listahan pala, Chairman? Dito po sa mismong registration cycle na ito mula February 12 hanggang itong araw na ito, more or less po nakakita po tayo ng kulang-kulang 300,000 na double or multiple registrants. Wow. At siyempre, maaari ang bilang na yan ay tumaas pa hanggang sa susunod na cycle naman, which is more or less from July 16 to September 30. Tingnan po natin kung madadagdagan pa yung double and multiple registration. Yun yung sinasabi natin, Ma'am Weng, Sir Weng, sa mga kababayan natin na kaya naming makita kung kayo po ay rehistrado pa o kaya may active na registration. Yun yung binibili natin noon pa na kung kayo ay matagal lang hindi nakakaboto, lumipat pa ng tirahan, ang dapat po na i-accomplish yung form ay yung tinatawag na transfer with reactivation. Hindi po kayo magpaparehistro ng bago sapagkat meron na po kayong existing registration records sa amin. And therefore, pag nagparehistro po sila ng bago, makikita at makikita po yan ng system ng program namin and therefore matatag sila na double or multiple registrants. Alright. Yun. Doon naman tayo Sige, sa paghahanda na. COC filing, Chairman. October 1. All systems go ba o meron pa tayong kailangan mga last minute na ayusin sa inyo pong sistema para sa Certificate of Candidacy Filing? So far naman po, Ma'am Weng, medyo all systems go na tayo. Kaya lang siyempre para sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung October 1 to 8 na filing, yan po ay para sa national and local positions. Minarapat po ng COMELEC na dahil nga doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Sulu, kung saan ito ay tinatanggal sa Bangsamoro, nilipat po namin ang filing ng parlamento doon sa members ng parliament sa Sulu, sa Bangsamoro, at ito po yung mangyayari na sa November 4 to 9. So inuulit ko, dyan po sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, yung filing po ng mga kandidato para sa parlamento ng Bangsamoro ay sa November 4 to 9 at hindi po sa October 1 to 8. Pero yung kanilang mga candidates para sa governor ng munisipyo o ng probinsya at mga mayors ng munisipyo, yan po ay sa October 1 to 8. Ang Sulu, sasabay ho sa October 1. Opo, yung pong Sulu kasabay sa October 1 para sa Yes. kanilang governor, vice governor, sangguniang palalawigan hanggang sa kunsihal ng bayan. Okay. Okay, ano pa ang mga dapat bang, ano mga bawal sa starting October 1? Kaya po ako napatawas, Ma'am Weng, kasi alam nyo, may decision po ang Korte Suprema at yan po yung kaso ng Peñera versus Comelec. Para po naman hindi masyadong ganun kataas ang expectation ng mga kababayan natin, alam nyo po, ang sabi po ng Korte Suprema, yung mga magpa-file ng candidacy mula October 1 to 8 ay mga hindi pa kandidato kahit nag-file sila ng kanilang kandidatura. Ibig sabihin po, ang sabi po ng Korte Suprema, sila daw po ay kandidato pa sa unang araw ng kampanya. Yan po ay February 11 sa national position at March 28 sa local position. Ang implikasyon po niyan, naku, makikita niyo yung mga kanilang mga kalalaking tarpaulin pagmumukha nila sa kalsada, yung mga pag sa filing, may mga naka-t-shirt, may mga nagpapakain, may mga ati-atihan, fiesta atmosphere. Wala po kami magagawa sa ganun sapagkat hindi pa po sila kandidato. At number 2, wala pa pong jurisdiction, kapangyarihan ng COMELEC. Sa ganitong panahon, ito po ipapasok lamang ang aming kapangyarihan sa Enero kung saan magsisimula yung tinatawag na election period. So, pwede ho sila maglagay ng mga kalaking-laking billboard. Ingat po sa biyahe. Oo, kasama halimbawa kung party list, kasama yung mga pangalan ng party list o yung isang halimbawa konsehal or alkalde or governor or kaya naman ay kongresista, senador, kahit mga paalala pero doon ang pangalan pero hindi sinasabing vote for me, allowed yun. Pwede yun. Opo, at yun nga po, pwede na po nilang gawin yan. Kaya ngayon, sa kasalukuyan, may makikita na kayong may nakalagay mga babay, welcome. Pero Chairman, linawin ko lang, hindi premature campaigning yan, hindi ha? pwedeng sabihin na iboto nyo Hindi po. ko. Alam niyo po, pag kung tutuusin, pwede Ma'am Weng. Kasi Talaga? hindi pa sila kandidato. Oo. Opo, kaya yun po yung sinasabi natin na sana ma-review, sana magkaroon ng amendment yung legislation, yung batas, sapagkat parang may problema kasi doon na Ma'am Weng kung hindi pa sila kandidato. Correct. Halimbawa na po, ako naman, nag-express lang ako ng personal na opinion bilang abogado. Halimbawa po, sabi natin, hindi pa pala sila kandidato. Nag-file sila ng candidacy sa October 1 to 8. Namatay, o wag naman sana yung kandidato. Paano po siya papalitan kung hindi naman pala siya kandidato? Correct. So, medyo may mga konting legal issue kasi sa mga ganyan and therefore sana ma-review ang bagay na yan. At sa kasalukuyan, again,
wala pong premature campaigning Campaigning, sa oo. kasalukuyan. Inuulit ko po, walang premature campaigning, sabi ng Korte Suprema. So, Chairman, pwede ilagay nila doon, tatakbo ako. Ganon, ha? Kahit pa nga daw Tatakbo iboto o mo iboto, ako, pwede ilagay yun. Hindi sila makakasuhan. Opo. Kasi hindi pa sila kandidato. At in fact po, tama po Ma'am Weng, Sir Weng, in fact yung lahat ng kanilang gagastusin mula October, November, December, January hanggang second week ng Pebrero, kapag ka sila ay kandidato sa nasyonal, ay hindi po kinakailangan isama sa statement Yes. of contribution and expenditure dahil hindi pa po sila Kandidato. kandidato. Alam Oo. niyo, Chairman, dahil sa ganong klase ng pamantayan ang naging desisyon ng Korte Suprema, lumala yung issue ng equality sa lahat ng mga kandidato eh. Mas lamang ang Yun po may talaga, pera. Sana nakita yun ng Korte Suprema, mas lamang ang may pera na nawala yung oportunidad do sa walang pera, di ba, Chairman? Kasi yung mga may pera, libre magpa-ads, libre maglagay sa social media, libre Oo. magpa-skill, kasi may pera sila. Yung kandidato na Alam magaling niyo po- pero walang pera, hindi kayang gawin yun. Tama po yun, Ma'am Weng, pero ganito po, nung pong nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera, si Justice Carpio po ang ponente noon, yung nagsulat. Ang sabi po ng Korte Suprema, at ay hindi rin po natin sila mabe-blame, sabi po nila, in as much as hindi sana ganoon ang interpretasyon ng Korte Suprema, wala rin po silang magawa sapagkat yung po yung batas natin, yung Republic Act 9369, yung Section 15 noon, ay nagsasabi na sila ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Nangangahulugan po, siyempre, ang Supreme Court ay hindi naman tagagawa ng batas, taga-interpreta lang ng batas, and therefore, nangangahulugan, kailangan po talaga ng pagbabago sa umiiral na batas natin. Okay. Yun. Good luck, Chairman, sa paghahanda na ginagawa nyo. 3 days to go bago Yes. ang simula ng filing ng Of candidacy. course. Chairman, Thank you. Good sihirit luck, kami good luck. ulit sa susunod Oo, I'm habang sure. papalapit ang mainit na eleksyon. Magiging Thank busy you. kayo, magiging Salamat busy kayo. po. Oo. Ingat po. Opo, salamat po, Ma'am Weng, Sir Weng, mabuhay po, mabuhay po. Thank you, you. Chairman George. Hilingan, walang pinoprotektahan.